Sinabi nang hindi ako magsasabi eh. Sigaw ko't malakas na tinulak si Christine. Nabitawan niyang baraso ko't napaatras palayo sa akin dahil sa tulak ko. Dahil sa taas ng stiletto niya ay na-outbalance siya at napaupo. Napadaing siya. Tinignan niya ako ng masama. Kinuha kong pagkakataon na yun para i-enter ang code ng pinto at agad na buksan. Mabilis tumayo si Christine kaya bago ko pa man masaradong pinto ay nakasunod na siya sa loob ng unit. Mabilis ang kabog ng puso ko. Nakakaramdam na ako ng takot dahil sa itsura niya ngayon ay hindi siya mangingiming saktan ako. Natatakot ako para sa baby ko. How dare you para saktan ako? Galit niyang sigaw. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinablot ang buhok ko. Aray Christine, ano ba? Bitawan mo ko. Ayoko ng gulo. Bitawan mo ko. Sigaw ko. Hinawakan kong buhok kong hawak niya dahil sobrang sakit ng anit ko. Parang napupunit yun. Ayaw mo ng gulo? Bakit hindi ka pa din umaalis dito? Bakit pilit mong pinagsisiksikan ang sarili mo kay Carlos? Hindi ka naman niya mahal. Wala siyang pakialam sa anak mo. Wala siyang pakialam sa'yo. Subukan mo sabihin na nakita mo kanina at sisiguraduhin kong hindi ka na niya paniniwalaan. Maras niya akong binitawan. Hindi ko akalaing ganito siya. Ganito ba siya kabaliw kay Carlos? Pero bakit may kasama siyang ibang lalaki kanina? Aminado akong baliw din ako kay Carlos pero hindi ko magagawa ang ginagawa niyang pagsama sa ibang lalaki. Akala ko sa ating dalawa ay akong desperada. Pero mas desperada ka pa pala. Hindi ko alam kung anong mga binabalak mo pero hindi ko isusuko sa'yo si Carlos, Christine. Mahal ka niya ngayon pero sisiguraduhin kong sa huli sa akin siya mapupunta. At makakalimutan ka niya dahil hindi niya deserve ang tulad mong manloloko. Sigaw ko pabalik dito dahil napupuno na ako. Hindi ko nahayaang saktan niya ako ulit. Kailangan kong lumaban. Ha? Ang lakas din naman ng loob mo. Buntis ka lang kaya ka pinagtsatsagaan ni Carlos? Sa tingin mo ba, kung hindi ka buntis ay pipiliin ka niya over me? Dream on! He'll get rid of you after you give birth. Yun ang sabi niya sa akin, Sofia. Sa akin pa din siya hanggang sa huli. Hindi magagawa yun sa akin ni Carlos. Sasabihin ko lahat naman nakita ko sa kanya. Siguro naman hindi matatolerate ni Carlos sa mga panloloko mo sa kanya at iiwan ka niya. Halos mabingi ako nang dumapo ang kamay niya sa pisngi ko. Mabilis ko siyang binawian kaya sinampal ko din siya. Nanggagalaitin niya akong sinugod at tinilang buhok ko. Hindi ako magpapatalo. Hinawakan ko rin ang buhok niya. Kung galit siya ay galit na din ako. Wala akong ibang maisip kundi ang lumaban at huwag nang magpaapi sa kanya. How dare you? Sigaw niya. You won't do that? You can't do that. Carlos loves me and he will never leave me just for you. Narinig kong pagbukas at sara ng pinto. May mga pumasok doon. Sofia, tinig yun ni Carlos. Christine, tinig naman yun ni Mike. Pilit nila kaming pinaglalayo pero hindi ako binitawan ni Christine kaya hindi ko rin siya binibitawan. Get off me! Sigaw ni Christine sa kung sino mang humawak sa kanya. Ang isa sa kanila ay pilit na tinatanggal ang kamay ko sa buhok ni Christine. Nang bitawan ako ni Christine ay binitawan ko din siya pero nagulat ako ng buong pwersa niya akong tinulak. Dahil hindi ko inaasahan yon ay nawalan ako ng balanse. Hindi rin yun inaasahan ni na Carlos kaya hindi nila ako nahawakan at naramdaman ko ang malakas sa pagkabagsak ng katawan ko sa sahig. Biglang umikot ang paningin ko at nayanig ang mundo ko nang tumama ang maging ulo ko sa sahig. Walang ibang nasa isip ko kundi ang baby ko. Lalo na makaramdam ako ng mainit na likido sa pagitan ng mga hita ko. Baby ko! Halos pabulong kong sabi kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Oh shit! Sofia! Sigaw ni Mike. Damn it! She's bleeding, man! Kay Carlos yata ang tinig na yun. Shit, Christine! What have you done? Yun ang huli kong narinig bago nagdilim ang aking paningin. Pagmulat ko ng mga mata ay puting kisame ang nakita ko. Wala ako sa bahay namin. Wala ako sa condo unit ni Carlos at lalong wala ako sa mansyon ng mga Buena Vista. Nasaan ako? Sofia? Tadeus, tumawag ka na doktor. Tumingin ako kay Carlos na sobrang nag-aalala at mukhang pagod at puyat. Tinulungan niya akong bumangon at sumandal ako sa headboard. Carlos, inabutan niya ako ng baso ng tubig at ininom ko yon. Ramdam kong uhaw sa buong katawan ko. Nang pumasok ang doktor ay sinuri lang ako at kinausap si Carlos bago umalis din. Napapikit ako ng mariin at pilit na inaalala ang mga nangyari.
Bumuhos ang mga alaala ng mga nangyari kasabay ng pagkirot ng ulo kong may benda. Naluha ako ng maalalang baby ko at napahawak ako sa tiyan ko. Sofia, may masakit ba? Tanong ni Carlos. Ang baby ko, Carlos? Tanong ko. Bumukas ang pinto at pumasok doon sina tita, Tito at Kuya Jolo na puro nag-aalala. Nang makita akong gising na nakita ko ang pagka-relief nila. Carlos, ang baby ko. Ulit ko. Mabilis ang patak ng mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niyang kamay ko at hinalikan habang paulit-ulit na umiiling. Carlos, umiiyak ko sabi. May hinala na ako kung anong nangyari. Pero gusto kong umasa na mali ang hinala ko pero humagulhulo siya. Pati na rin si tita. I'm sorry. I'm sorry, Sofia. I'm sorry. Paulit-ulit niyang sabi. Sabihin mo sa akin, ligtas siya hindi ba? Sigaw ko. Umiling siya ulit. Hirap na hirap siyang tumingin sa akin. Sorry, patawarin mo ko. No, ang baby ko, Carlos. Ano nangyari? Sigaw ko maras na binawi ang kamay ko sa kanya. Wala na siya, Sofia. Hindi siya nagawang iligtas. You bleed so much. Si Kuya Jolo ang naglakas loob na sumagot. Hindi, ang baby ko. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Sigaw kong tinulak pa si Carlos na magtangka siyang hawakan ng kamay ko ulit. Sorry. Paulit-ulit niya yung sinasabi habang sinusubukang lumapit sa akin upang yakapin ako. Tinulak ko siya. Pinaghampas kong dibdib niya habang umiiyak. Huwag mo akong hawakan. Ikaw may kasalanan kung bakit siya namatay. Kayo ng babae mo. Kasalanan niyo to. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Galit na galit kong sigaw. Sofia. Tawag sa akin ni Mama nang bago dating. Hinampas ko muli si Carlos sa dibdib nang magawa niya akong yakapin. Paulit-ulit ko siyang hinampas habang sumisigaw at paulit-ulit naman siyang nagsasabi ng sorry. Pareho kaming umiiyak at humahagulhol na. Maging ang mga ina namin ay humahagulhol na din. Nang makaramdam ng panghihina ay tahimik na lang akong umiyak. Lumayo si Carlos sa akin. Sina Mama naman ang lumapit at niyakap ako pero hindi ko magawang rumisponde. Hinang-hina ng pakaramdam ko. Gusto ko nalang matulog ulit kaya walang sabi-sabi akong humiga muli at tinalikuran sila. Hayaan na muna natin siyang magpahinga ulit. Narinig kong sabi ni Mama. Carlos, umuwi ka na muna. 3 araw ka ding nandito. Baka magkasakit ka din. You should rest, son. Sabi naman ni Tita. I can't, Mom. Gusto kong bantayan si Sofia. Mas makakabuti siguro kung umuwi ka muna, Carlos. Sabi ni Mama sa kanya. Ilang sandali pa silang nag-usap hanggang sa unti-unti ay hinila na muli ako ng antok at pahina ng mga tinig nila. Nagising ako dahil sa mga ingay na nag-uusap. Nakita ko agad ang mukha ng mga kaibigan ko kasama si Mama at mga kapatid ko. Gising na siya, sabi ni Patty. Ngumiti silang lahat sa akin pero kita ang pag-aalala at awa sa mga mukha nila. Gusto ko na namang umiyak nang maalalang anak ko pero pinigilan ko ang sarili ko at umiwas ng tingin sa kanilang lahat. Naupo ako at sinandal ang likod sa headboard. Hindi ko maiwasang hawakan ang tiyan ko. Sofia, we're all here. Malumani na sabi ni Kat na hinawakan pa ako sa kamay. We've heard about what happened 3 days ago. Binisita ka namin pero unconscious ka at ngayon ka lang nagising, sabi naman ni James. We're all sorry for your loss. That's Patty. Hindi ko na napigilan na pagtulong muli ng mga luha ko. Hinila ako ni Kat kaya napatingin ako sa kanya. Napahagulhol ako at yumakap sa kanya. Yumakap din ng ibang mga kaibigan namin. Walang umiimik sa kanila. Hinintay lang nila akong tumahan. Let's talk when you're ready. Bulong sa akin ni Kat na magpaalam na silang aalis. Tinanguan ko sila. Hindi din naman kasi nila ako makausap dahil tahimik lang ako kahit pa man nagtatanong sila sa akin. Gusto ko kasi mapag-isa muna pero hindi naman ako iniwan ng pamilya ko. Naglagi pa ako sa ospital ng 1 araw bago ako inuwi sa bahay namin. Gusto ni tita na sa mansyon nila ako iuwi pero tumanggi ako. Gusto ko sa bahay namin at naintindihan naman nila yon. May gusto ka bang kainin, Sofia? Tanong sa akin ni Mama. Umiling ako. Wala po, Ma. Salamat. Bibisita nga pala si Carlos mamaya. Tumawag siya sa akin kanina. Ayoko siyang makita, Ma. Sabihin mong huwag na siyang tumuloy. Sofia, kailangan niyo mag-usap ni Carlos. Ilang araw mo na siyang tinataboy. Pag-usapan niyo to, sabi ni Mama. Tumingin ako kay Mama na may mga luha sa mga mata ko.
3 araw na mula nang ilabas ako sa ospital at sa loob ng 3 araw na yon ay lagi kong itinataboy si Carlos. Masakit sa akin na makita siya. Sa tuwing hinahawakan kong tiyan ko ay hindi ko maiwasang umiyak at sisihin si Carlos. Paano mo nasasabi yan, ma? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Ang apo niyo, ma. Niloko niya ako. Babae niyang gumawa nun sa akin, ma. Galit kong sabi. Hindi ko alam ang tunay na nangyari. Pero naniniwala kong maaayos niyo ito kapag nag-usap kayo. Iwan niyo na ako, ma. Gusto ko mapag-isa. Nakikiusap ako, huwag niyong hahayaan si Carlos na pumasok dito. Taboy ko kay mama. Mumuntong hininga siya bago ako iniwan dito sa kwarto. Hindi ako lumalabas mula nang makauwi ako. Nandito lang ako sa kwarto, umiiyak, natutulog. Dito na nga din ako kumakain. Hinahatiran ako ni mama o kaya ay si Ate Sara ng pagkain. Lalabas lang ako tuwing maliligo. Nitong mga nakaraang araw ay parang sobrang sakit sa aking mabuhay. Parang hirap huminga dahil naiisip kong anak kong hindi ko na magagawang makita. Ni hindi man lang niya nasilayan ng mundo. Napatingin ako sa pinto nang may kumatok doon. Hindi ako kumibo. Nakaupo lang ako dito sa ibabaw ng kama ko. Sofia, it's Jolo. Papasok na ako ha? Sabi na nasa likod ng pinto. Pumasok si Kuya Jolo. Ngumiti siya pero halatang malungkot ang ngiti niya. Hi, bati niya. Naupo siya sa gilid ng kama ko. Gusto kitang kamustahin. Sabi ng mama mo, ayaw mo rin makita si Carlos. I hate him. What happened, Sofia? Pwede mo naman sabihin sa akin. Malumanin niya sabi. Magaan ang loob ko kay Kuya Jolo. Kaya hindi ako nahirapang sabihin sa kanyang nangyari. Umiiyak ako nagkwento sa kanya at para akong nagsusumbong na bata. Niyakap niya ako matapos kong ikwento sa kanya ang nangyari. Nang lumayo sa akin ay tinignan niya ako sa mga mata ko. What's your plan? Tell me and let's see what I can do. Sabi niya. I had my realization sa loob ng 3 araw kong pamamalagi dito sa kwarto ko. Sobra-sobra kong minahal si Carlos na nakalimutan ko ng mahalin ang sarili ko. Naging bulag ako't naging tanga. Sa sobrang pagnanais ko ng buo ang pamilyang kakagisna na magiging anak ko ay sinakripisyo kong sarili kong kaligayahan. Binaliwala kong sarili ko habang pinipilit ko ang isang buong pamilya na hindi naman kayang ibigay sa akin ni Carlos. Mali talaga ang sobra. Now I had enough. Napangiti ako nang makita ang asul na dagat. Hindi ako nagsasawang pumunta dito at pagmasdan ito dahil nare-relax ako sa tunog ng alon at kulay ng dagat. Nag-spread ako ng mga kamay ko't pumikit habang nakaharap sa dagat. Nagmulat din ako kaagad saka nag-inhale at exhale. Nakagawian ko ng pagpunta dito sa dalampasigan mula nang mapadpad ako dito. Nakakatulong kasi ito sa akin. Narinig kong sabi ni James na nasa tabi ko na pala. Nakakunot-noo akong tumingin sa kanya. Ha? Ngayon lang kita nakitang ngumiti ulit. You should do that more often. Sabi niya nakangiti. Talaga? Tumango siya. Let's go. Nagtatawag na silang kumain. Yaya niya. Sabay kaming naglakad patungo sa rest house. 1 buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya ng buhay ko at 2 linggo na akong namamalagi dito. Nang magsimula ang pasukan ay hindi ako nag-enroll dahil parang nawawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Sa bahay na ako tumira ulit. Binibisita lang ako ni na tita doon. Bumibisita din si Carlos pero hindi ko siya kinakausap. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Christine. Ang sabi nila noon ay dedemanda nila ito pero hindi na ako nakibalita. Ayoko na makarinig ng kahit anong may kinalaman sa kanya. May long weekend daw ang mga kaibigan ko kaya sila nandito. At itong pangalawang araw nila dito. Gusto nilang magbonding kami dahil namimiss na daw nila ako. Mula kasi nung lumabas ako ng ospital ay hindi na ako lumalabas ng bahay. Sabi ko nga, nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Kapag dinadalaw nila ako noon ay hindi ko din naman sila masyadong kinakausap. Kaya umaalis din sila kaagad. Si Kuya Jolo lang ang may alam na nandito ako sa maliit na islang ito. Rest house ito ng pamilya nila. Pero matagal na daw mula nang huli nilang punta dito at walang maghihinala nandito ako. Kasama ko si Aling Trining, ang caretaker ng rest house. Sa loob ng 1 linggo. Noong tinanong ako ni Kuya Jolo kung anong plano ko, sinabi ko sa kanya na gusto kong lumayo. Yung malayo sa lahat, gusto ko munang matutunang mahalin ang sarili ko ulit. Sinabi niyang tutulungan niya ako kaya naghintay ako. Nagpaalam naman ako kila mama nung umalis ako pero hindi ko sinabi sa kanila kung saan ako pupunta. Ayoko kasing malaman din ni Carlos.
Hinatid ako ni Kuya Jolo dito. Hinabili niya din ako kay Aling Trining. Kinulit ako ni Kat at James kung saan ako nagtatago. Noong una hindi ko sinabi pero magaling magpaawa effect si Kat. Kaya sinabi ko din sa huli kaya heto't kasama ko sila ngayon. Pagkapasok namin sa rest house ay pumesto ng mga kaibigan namin sa hapag na puro mga seafood ang nakahain. Naupo na din kami ni James at nagsimula ng maingay naming pagkain ng hapunan. Hanggang kailan ka magstay dito, Sofia? Tanong ni Feli. Natigilan ako sa pagkain. Hindi ko pa naiisip ang pagbabalik ko sa amin. I am enjoying my stay here at hindi pa ako handang harapin si Carlos. Nasasaktan pa rin ako sa lahat ng mga nangyari. Nagluluksa pa rin ako hanggang ngayon sa pagkawala ng anak ko. Nagkibit ako ng mga balikat ko at nagpatuloy sa pagkain. Hanggang kailan mo balak taguan si Buena Vista? You can't keep on hiding, Sofia, sabi ni Kat. Ngayon lang namin napag-usapan ang bagay na to. Kahapon kasi kamustahan ang nangyari at kung ano-ano mga kwento na nangyari sa school. Lalo na tinahanap ka niya. Dugtong ni Patty. Bakit niya ako hinahanap? Hindi ba dapat magpakasaya na siya? Dahil ako na nagkukusang lumayo sa kanya? Besides, wala na siyang responsibilidad sa akin. Hindi ko mapigilang maging sarcastic. Natahimik sila. You know what? Let's just enjoy our short stay here. Let's not talk about that muna. Basag ni Kat sa katahimikan. Matapos ang pagkain namin ay nagbihis na kaming lahat. Nag-board shorts ang mga lalaki at nakasando. Kami namang mga babae ay nagsuot ng kanya-kanyang bikini pero pinatungan ko ng shorts ang akin. Palubog na ang araw nang lumabas kami at lumusong sa dagat. Nagtatawanan kami habang nagsasabuyan ng tubig. Nang mapagod ay naghawak-hawak kamay kami habang sinasalubong ang mga alon sabay sigaw ng "Woo!" Saka namin nahayaan ang alon na tangin kami. Saka kami magtatawanan. This is such a paradise for me. Tahimik ang paligid at magagawa mo makapag-isip-isip dahil walang gagambala sa iyong ibang tao. May ibang mga kabahayan din naman dito pero medyo may kalayuan nga lang sa rest house kaya wala kang makikitang ibang tao dito. It's a perfect place for me to heal my wounds. Cheers! Sigaw ni Kat na tinaas pang bote ng beer na hawak niya. Cheers! Sabay-sabay din namin sabi. Tumunog ang mga bote ng beer. Nang mapagbangga namin ng mga yun saka kami lumagok. Tuluyan ng nilamon ng dilim ang kalangitan at makikita mong madaming mga bituin sa kalangitan. Maririnig ang hampas ng alon na nagmumula sa dagat. Nakaupo kaming lahat sa nilatag naming malaking picnic blanket sa tabi ng bonfire na ginawa ng mga lalaki kanina. Sa tabi namin ay ang cooler na may mga lamang bote ng beer na binili nila bago pumarito. Paikot ang upo namin. Katabi ko sa kanan si James na may kandong-kandong na gitara at sa kaliway si Kat. What's the sense of you carrying a guitar if you won't play it, James? Tanong ni Kat matapos lumagok sa beer niya. Perhaps. Biro ni James. Perhaps para mukha kang cool? Well, FYI, not cool. Umirap na sabi ni Kat dito. Sing for us na lang, James, sabi ni Feli. Oo nga pre, sang-ay ni Omar. What song? Tamad na tanong ni James habang inaayos ang pagkakapwesto ng gitara. Sofia, what song? Tanong ni Patty. Nagkibit ako ng mga balikat ko. Ewan, kayong bahala, sagot ko. Anything na lang. Sige na, pilit ni Kat. Nagsimulang mag-strum si James at kumanta. You never gave a chance daw, Sofia? Bulong sa akin ni Kat. Tinignan ko si Kat at tumawa. Ano ka ba, Kat? Hindi naman naligaw yung tao at lyrics lang yun ng kanta kaya tumigil ka. Kung para kay Kat ay kanta yun ni James para sa akin. Ako naman ay kanta yun na pwede kong ialay para kay Carlos. Right? I am willing to give and sacrifice pero baliwala yung lahat kay Carlos. I will never be enough. Naramdaman kong pagtulo ng mga luha ko mula sa aking mga mata. Mabilis ko yung pinahid para hindi nila makita. Why are you running away, Sofia? Buling muli sa akin ni Kat. Umiling ako pero hindi ako nagsalita. Gusto ko lang namang maging maayos muli para sa sarili ko. Hindi naman masamang maging selfish minsan, hindi ba? Nang lumalim na ang gabi, ay nagpasya kaming pumasok na sa loob. Lumalamig na din kasi ang simoy ng hangin. Nauna nang pumasok sina Feli at Patty na tipsy na. Sina Omar at Rex naman ay nagiinuman pa pero halatang may tama na. Si Kat naman ay tulog ng nakasandal sa akin. Tama na yan, Omar, Rex, awat ni James sa dalawa. Kat, tawag ko naman kay Kat na tinapik na mahinang kamay niya. Ungol niyang unti-unting nagmulat ng mga mata. Pumasok ka na sa loob, doon ka na matulog, sabi ko.
Tumango siya't walang sabi-sabing tumalis doon. Hindi ako nalasing dahil 2 bote lang ang ininom ko. Sila kasi ay parang paramihan sila. Pumasok na kayo. Kami na magliligpit dito, sabi ni James sa 2. Ay, Captain, sabay na sabi ng 2. Good night, Sofia, bati pa nila sa akin. Good night, guys. Magkakbay silang naglakad na susuray-suray pa, kaya natawa na lang ako. Pumasok ka na rin, Sofia, ako nang bahala dito, umiling ako. Tutulungan na kita, hindi naman ako lasing. Tumango siya. Nagsimula na kaming iligpit ang mga kalat namin. Nang maligpit ay dinala ko ang picnic blanket, gitara at supot ng kalat. Si James naman ang nagdala ng cooler na may lamang mga basyo ng bote ng beer. Do you still love him? Tanong ni James habang naglalakad na kami patungong rest house. Hindi ko na kailangan tanungin kung sinong tinutukoy niya. Malamang si Carlos yun. Of course, hindi naman agad mawawala yun sagot ko. Kahit naman gaano kasaktan ng taong mahal mo, hindi naman mawawala na isang iglap lang ang nararamdaman mo para sa taong yun. Lalo na't sobra mo siyang minahal. Yung iba nga umaabot pa ng ilang taon bago nila masabing nakapag-move on na talaga sila. May iba naman na hindi pa talaga nakakapag-move on, kaya patuloy na umaasa at naghihintay kahit ilang taon na nakalipas. I want you to know that I will always be here for you, Sofia. Sabay kaming huminto sa harap ng pintuan. Binaba niyang cooler bago humarap sa akin. James, I trailed off. I tried to suppress my feelings, Sofia, dahil alam kong we don't have a mutual feelings. I'm just a friend for you. Lalo nang dumating si Carlos. I saw how happy you are whenever you're with him. I envy him, you know? Madalas kong maiisip kapag nakikita ko kayong magkasama na. That should be me. Kung hindi lang ako naging duwag, kung sana sinubukan ko. Kat was right. I should have the courage to court you. Kapag siguro niligawan kita noon ay baka walang Carlos sa buhay mo. Hindi ka sana nasasaktan ng ganito ngayon. Pinahid kong luhang umalpas sa aking mga mata. This is the first time na naging vocal sa akin si James sa nararamdaman niya and shit, kinukurot ang puso ko. Nagkakamali ka. Natutunan din kitang mahalin noon bago pa man dumating si Carlos. Hindi ko yung sinabi sa kahit na sino, kahit kay Kat. Akala ko kasi si Kat ang gusto mo at akala ko gusto ka din ni Kat. Nahina ko sabi. Mga bata pa kami noon pero alam kong may gusto na ako kay James. Pero mas close sila ni Kat kaya akala ko'y gusto nila ang isa't isa. Pinilit kong iwasan ang nararamdaman ko dahil alam kong masasaktan ako kapag pinilit ko to. Kaibigan ko silang 2 kaya inisip kong kung gusto nilang isa't isa ay hindi ako hahadlang. Magiging masaya ako para sa kanila. Bago dumating si Carlos sa buhay ko'y tinutukso ako ng mga kaibigan ko kay James kasama na si Kat. Niloloko pa nga nila noon si James na maniligaw na daw siya sa akin kaya umusbong ang pag-asa sa puso ko na baka gusto niya rin ako pero walang panliligaw na naganap. Naiisip ko kung talagang gusto ako ni James ay tototohanin niya ang panliligaw na sinasabi ng mga kaibigan namin. Pero wala. Mas lalo akong naghinala na si Kat nga siguro talagang gusto niya. Kaya nang dumating si Carlos ay kinalimutan ko nararamdaman ko kay James. Pero hindi ko naman inaasahan na magkakagusto ko kay Carlos. Lumapit siya sa akin at pinahid niya mga luha ko gamit ang mga kamay niya. I'm sorry, Sofia. I was a coward. But I'm still here. I still love you and I'm willing to steal you away from Carlos. Bulong niya. Hindi naman yun ganun kadali, James. Mahal ko si Carlos at alam mong imposibleng sinasabi mo. Sabi ko habang umiiling. Wala na ba akong pag-asa? Nangihina niyang tanong sa lumayo ng konti. You're too late. Anong mangyayari ngayong wala ng baby ni Sofia? Magawa pa kaya niyang mapatawad si Carlos? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.